faith. Wala siyang makonvert. Wala siyang makonvert. Nahihirapan siya. Hanggang sa nagpakita sa kanya si Mama Mary sa ibabaw ng pillar. Kaya nga meron tayong Our Lady of the Pillar. Nagpakita si Mama Mary sa ibabaw ng pillar, tapos in-encourage siya na ipagpatuloy niya yung pangangaral sa Espanya. After na magpakita si Mama Mary do sa pillar kay James, no, pinagpatuloy ni James yung pangangaral niya hanggang sa na-convert niya yung buong Spain. Kaya nga sa Spain ngayon, yung pinakamalaking simbahan doon, Our Lady of the Pillar Church. Kasi maraming na-convert si James sa Spain dahil kay Mama Mary, nung nagpakita si Mama Mary sa kanya. Kaya yung Spain naging Catholic. At yung Spain, pagdating sa atin, dahil nga sinakop din tayo, at the same time, ginamit nila ang simbahan para sakupin ng Pilipinas, no? Now, pasalamat tayo na sinakop tayo ng Espanya. Kasi kung hindi tayo sinakop ng Espanya, no? Iba religion natin ngayon, no? It's either Hindu, Buddhist, or pwede rin namang Muslim or Islam, I mean, no? Eh baka wala si Felix Manalo, wala Iglesia ni Cristo, no? Kaya magpasalamat kayo sa Catholic Church, no? Nung dumating ang Espanya dito, itinanim ang Catholic faith. Kasi lahat naman ng sekta dito sa Pilipinas galing sa Catholic, eh. 'Di ba? Si Felix Manalo, Katoliko naman dati 'yan, eh. Oh. Eh kung hindi dahil sa Catholic Church, baka si Felix Manalo baka Hindu, Buddhist, or baka Muslim, 'di ba? Walang Iglesia ni Cristo. Ma'am, yung pong sinasabi yung offenses against religious worship yan. No? Ibig sabihin yan, kung halimbawa, may sumasamba, halimbawa, misa, biglang may pumasok doon ng gulo. No? That is against worship talaga. Pero yung maglaban-laban about faith, normal yun. And ang Iglesia ni Cristo nga, ang dami-daming YouTube, eh. Mapapanood mo panay-atake sa Catholic Church, eh. Oh, 'di ba? Pwede 'yon, walang problema doon. Ay, ayoko manood ng movie, syempre iba na yung sinasabi doon sa pelikula. Syempre bias na yung script nun, 'di ba? Totoo naman, sa ating Catholic, hindi natin sinasabi na hindi tao si Jesus. Ang sinasabi natin, meron siyang divine nature. Human nature and divine nature. Pakita ko sa inyo yung slide, ah. Ayan, oh, makikita ninyo. Yung John 1:14, di ba yung word na sinasabi na the word is God, the word was God rather, no? Sabi dito, yung word became flesh and dwelt among us. Yung salitang dwelt na yan, sa Greek ay eskenosen. Kasi yung salitang dwelt, maraming katumbas yan sa Greek, eh. No? Pero ang ginamit ni John na Greek word ay eskenosen. Yung Greek word na eskenosen, ito ay ginagamit sa Old Testament every time na bumababa ang Espiritu ng Diyos sa lupa. Yung eskenosen na salita, ginagamit lamang yan sa Old Testament every time na ang Diyos, Espiritu ng Diyos ay bumababa sa lupa. So, ano ibig sabihin ni John? Ang ibig sabihin ni John, nung ang salita ay nagkaroon ng laman, ang Diyos ay bumaba sa lupa. So, dito makikita natin na si Jesus ang tinutukoy niya dito, na Diyos na nagkatawang lupa. Kasi ang Diyos bumaba sa lupa sa pamagitan ni Jesus. Okay? Yun ang tatandaan nyo po, ah. Ang Diyos po ay nagkatawang tao. Hindi natin sinasabi na ang Diyos ay tao. Okay? Hindi natin sinabi na ang Diyos ay tao. Kaya huwag nyo sabihin na, hindi ba ang Diyos wala namang buto at laman? Oo naman. Dahil ang Diyos ay Espiritu.
Pero hindi natin sinasabi na ang Diyos ay tao. Ang sinasabi natin, ang Diyos ay nagkatawang tao. Nung siya ay nagkatawang tao, hindi nawala ang pagka-Diyos niya. Kaya nga si Jesus, dalawa ang nature, divine and human. Ang may buto at laman, yung human niya, yung human nature. Nahuhuli daw sa salita. Ano yung sinabi kong nahuli mo sa salita? Sige nga, Miss Edeline. Ano yung sinasabi mo na nahuli sa salita? Ano yung, hindi na sumagot. Miss Edeline, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko, ha? Okay, ganito, no? Nung nagkatawang tao, hindi ako naintindihan ni Miss Edeline. Ang Diyos po ay hindi tao. Okay? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Nung siya ay nagkatawang tao, nagkaroon siya ng dalawang nature. Diyos at tao. Kaya sinabi ko na, huwag niyong isipin na pag sinabi namin na si Jesus ay Diyos, na wala ang pagkatao niya, o pinagsama namin yung Diyos at pagkatao niya. Hindi siya minix. Hindi po siya pinagsama. Kaya nga ang Diyos, hindi tao. Kaya nga si Jesus ay Diyos at tao, yung kanyang nature, dalawa. Pero hindi ang Diyos ay tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Nung siya ay nagkatawang tao, nagkaroon siya ng dalawang nature. Divine and human. Nung ang Diyos ay nagkatawang tao, nagkaroon siya ng dalawang nature. Divine nature at human nature. Yun yung ibig ko sabihin. No? Pero ang Diyos hindi po tao. No? Hindi namin pinagsasama, hindi namin Please, Mother Mary. namin sinabi na si Jesus 50% divine, 50% human. Hindi namin pinagsama. Kaya nga sinasabi namin si Jesus 100% divine, 100% human. Magkaiba kasi yung dalawang nature niya. Ito naman si North Pillar, magkaso ka kung gusto mo. Parang namang hindi ko alam ang batas. Limit lang ang comment mo dito. Hindi sige, pero logical philosopher hanggang 11 lang ako kasi may klase pa ako, may pasok pa ako ng 11 ha. Sige, i-add kita. Baka kasi humaba yung usapan eh. Hello bro, may ano lang ako, may limit lang yung aking oras ha. May pasok kasi ako. Bro, okay lang po. Ano yung Oo. Sige. So, ano ba dito? Anong nakasulat sa batas kung ano lang base do sa itinatanong nila. Pero sa Saturday, mayroon akong topic, yung Bible timeline. Bible timeline. Bible timeline. I-discuss ko yung Book of Genesis mismo. Pag ganito kasing live, minsan may didiscuss lang ako base doon sa mga tinanong nila nung nakaraan. Parang ganun. Noon. Teka muna, basahin ko lang to kay Edeline. Pero umakyat sa langit na may laman at buto. Kasi glorified body na yon. Miss Edeline. Sige.
Mm. Mm. So, Miss Edeline, narinig mo? Si Miss Edeline, ito yung nagsabi kanina na nabasa niya raw yung buong book ng Exodus kasi tinatanong ko, ano bang aklat ang nabasa mong buo sa Bible? Book Exodus daw. Hina ng boses, mahina daw ang boses mo. Pero malakas naman. Dinig ko naman dito. Ito daw. Sige, sagutin ko to si Akuma para maintindihan mo. Bakit biyahing Biblia yung session? Kasi this coming Saturday, okay, i-discuss po natin yung history of salvation. Magsisimula tayo sa Genesis. Alam niyo po, ang Biblia sa aming mga Katoliko, ito ay paglalakbay. Paglalakbay ng tao na sinamahan ng paggilos ng Diyos. Ngayon, para maintindihan natin yung mensahe ng Diyos sa Biblia, papasok tayo mismo doon sa loob ng karanasan ng mga tao nung panahon na yon. Kaya i-discuss natin mismo yung mga narrative, yung mga kwento, no? I-discuss natin. Kasi kailangan maintindihan natin yung kultura nila yung sitwasyon nila, no? Kailangan mapunta tayo doon sa sitwasyon ng mga panahon na yon para maintindihan natin yung mensahe ni Yahweh sa kanila na mensahe din naman sa panahon natin ngayon. Kaso lang yung mensahe ni Yahweh na may misinterpret kasi hindi natin kinukonsider yung karanasan ng mga tao nung time na yun Para bang yung mensahe ng Biblia ina-apply natin base sa kultura natin, which is mali. Remember, ang Biblia iba kultura niyan, iba ang taong nagsulat niyan, nabuhay 2 to 3,000 years ago. So papasok tayo sa kultura nila, maglalakbay tayo, no? Maglalakbay tayo. Kaya biyaheng Biblia ang tawag. Okay, sisimulan natin yan sa September 6. Kaya yung mga INC, gusto ko kasing ma-encourage kayo magbasa ng Bible actually, kaya ako kayo gustong imbitahin Maganda istorya ng Biblia actually. Yabang ko daw. Sige. Kung naman ay ang ipahintol mo sa lupa ay ipahintol sa langit, at kung ano man ay pagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, ay pagbabawal sa langit. Sa makatuwid, yung church fathers natin or yung mga successors ng mga apostles na successors ni Jesus Christ ay may authority na magdagdag o bumawas ng aral. At isa sa mga nadagdag na aral ay ang Biblia. True, kaya nga may authority 'di ba? Otherwise sana hindi nabigyan ng authority. At alam kasi naman ni Kristo, is bahang itatatag niya, kinakailangan kumbaga ba ipamana niya sa tao dito sa lupa. At yung tao na yan para makakilos, bigyan niya dapat ng authority. Yes. Hindi naman po pwedeng nakatali tayo. Yes, brother. Si Brother Jonathan. Good evening. Good evening. Ay, magtanong na kayo. Mayroon nang sasagot dito nasa comment section. Hanggang ano na lang tayo. Hanggang 11 lang si Brother Gerald. Susugod kami doon sa Rod Revealer sa linggo. Punta ako doon linggo ng gabi. Actually, gusto nila ako ayoko naman magpadikta. Kumaga ba, oras ko. Ganun ako ayoko magpadikta sa kahit na sino. Pupunta ako sa kanila definitely. Kasi may tatanong ako sa kanila. Meron akong 5 questions. Well, it's up to them kung papansinin nila yung tanong ko o hindi. Pero may tanong ako sa kanila.
Sagutin ko lang ito si ano kanina si Sino Medellin. si... Sinagot ko kanina Lods na nabasa na ba diyan kung Exodo. Pero itong tanong natin sa kanila, dito saan mababasa sa Exodo, nakita mo ba na inutos ng Diyos ang paggawa ng altar sa Exodo 20 verse 24 hanggang 26? Bakit sa INC walang altar? Kung nabasa niya talaga, kung nabasa ni Miss Edeline ang buong aklat ng Exodo. Miss Edeline, sagot ka. Ayon dito sa Exodo 20 verse 24 hanggang 26, dito nagpagawa ang Diyos ng altar. Bakit sa Iglesia ni Cristo walang altar? Nabasa mo ba ito? Yes or no? Hindi raw kayo marinig ni Miss Edeline. Bakit ako naririnig mo sila? Hindi, malakas naman yung... Malakas naman kayo. Nasa 3 is Wag, yung sa iba na gustong umakyat, sorry kasi hanggang 11 lang ako. Huwag ka na magpakyat Late Lods na kayo kasi masyadong... magpapagulo lang kasi. Oo, haba eh. Ano na lang, bukas na lang yung iba, ha? Nabababa na po. Hanggang 11 lang tayo, 43 na lang. Miss Edeline, ito pa. Ano to, i-take note mo para exact ano mo, tawag dito parang para pagmuni-munihan mo mamaya. Kung nabasa mo ba yung Exodo buong aklat, dito mababasa na sa Exodo 20 verse 8, no, inutusan ng Diyos ang pangilin ng araw sa papahinga. Pero bakit linggo ang banal na araw ng mga Kristiyano at hindi Sabado? Dito papasok ang paliwanag ng Katoliko tungkol sa linggo bilang araw ng muling pagkabuhay. Wala na nagtanong no? Hindi naman hindi na sumagot. Hindi raw niya marinig, wala daw boses. O sige, ano nga yung tanong mo ulit? Ako magtatanong sa kanya. Dito sa Exodo 20 verse 26. Ang Diyos nagpagawa ng altar. Sorry, bro, medyo maingay yung background. Nagpagawa ng altar, di ba? Sa Exodus 20. Bakit sa Iglesia ni Cristo walang altar? Kung nabasa niya yung Exodo, yung aklat ng Exodo. Yun. Miss Edeline, ang tanong ni Brother Jonathan, sa Exodus 20, inutos doon ni Yahweh na magpagawa ng altar. Ngayon, ang tanong, bakit sa Iglesia ni Cristo walang altar ng simbahan niya? Yun ang tanong niya. Kung nabasa niya yung buong Exodo buong Exodo. Kung nabasa mo yung buong Exodus, wala, hindi na sumagot. Ayan, kahit idikit sa tenga ko, hindi ko marinig. Hindi ako na nagsasalita eh. Hindi mo ako marinig. Kaya nga, no? Bakit kanina? Anong verse daw? Actually, dapat nga, kahit hindi sabihin sa'yo kung anong verse, dapat nga alam mo yun. Kung talaga nabasa mo, di ba, yung book of Exodus. Kasi sa Miss Edeline, no? Kasalanan kasi yung nagsisinungaling tayo. No? Aminin na lang natin na hindi natin nabasa yung book of Exodus, yung kabuuan. Oo. Kasi kung nabasa mo yun, hindi mo kailangan hilingin kung anong verse. Ako nga, minsan di ko kabisado yung verse pero sinasabi ko yung naman ng Biblia. Kabisado ko yun. Miss Edeline, nandito kami para dapat, tulungan alam ka. mo yung sinasabi namin. Nandito kami, Miss Edeline, para tulungan ka ba? Kahit anong tanong mo, kayang-kaya namin sagutin. Kung gusto ka talaga naghanap ng katotohanan, dapat fair ka, dapat gitna ka lang. Wala kang dapat pinapanigan. Kung gusto mo ng katotohanan, pwede ka mag-aaral ka doon sa Iglesia ni Cristo, pwede rin paaralin mo rin yung Catholic. Kasi maraming tatlong klase kasing Catholic, nominal Catholic, cafeteria Catholic, practicing Catholic. O saan ka sa tatlong na yun? Kaya nga na marami na kaligaw-ligaw. Dati akong hindi ka na INC. Dati akong INC, 2 years. Ano religion mo ngayon? Ano mo ngayon? Ano religion mo ngayon? Dati daw siyang 2 years na daw siya. Dati akong INC 2 years na. Salamat naman sa Diyos. Pakitin sana kita kaso
Paakitin sana kita kaso 10:46 na eh. Sa ano Wala na na lang, akong oras. dapat sinabi ko pala kanina, nakakit natin eh. Kaso, counting oras na lang. So, anong church mo ngayon? Kung baga, individual ka ngayon, kaya nagtatanong-tanong ka. Kasi Dilin. Ba't umiyak pa yung Gusto mo pa revealers rin. na umiyak? Umiyak bro sa Ay, di topic ba, mo ano ngayon. kayo sinasabi nila? Umiyak sa topic mo ngayon. Ano sinasabi? Ano kayo sinasabi nila ngayon? Umiyak sa topic mo, Lods. Ano kayo sinasabi? Umiyak. Pero Ano kayo gusto sinasabi ko nila po, ngayon? gusto ko pa po sa INC. Miss Edeline, kung nag-aaral ka talaga, matatakot ka sa aral ng Iglesia ni Cristo. Kung katotohanan talaga hanap mo. Nandito kami, mga CFD, kasama si Brother Gerald, nagbibigay ng katikisim. O, araw-araw kami na nagbibigay ng katikisim. Akyat ka, minsan magtanong ka. Sige, magtanong ka na habang may oras pa. Ano bang tanong mo? Kasi yung... Ay, Sige bro. sabi rito ni, ikaw topic nila eh, nagdi-debate sa replay. Kaya mo sila. Okay. Hintayin nila ako sa Sunday, Ibig sabihin, pupunta ako. nag-record din pala sila. Di, pakisabi na lang bro, retro. Nasusugod kami doon sa linggo ni Brother Gerald. Pupunta kami doon sa linggo. Sabihin mo. Oo. Sabihin pupunta kami. Anong Exodus 27 verse 1 to 8? Anong gusto mong paratingin diyan, kapatid? Dinidebate ang replay. Gusto kong panoorin. Huwag ka na manood doon. Wala So, akong ano oras. lang yun. Talaga, nakakatakot yung ano nila. Wala, excited nga ako. Miss Edeline, ano yung tanong mo dyan sa Exodo? 27 verse 1 hanggang 8. Wala. Bakit kami magbasa? Basahin mo na. Ano ba yung gusto mong sabihin? Ano yung gusto mong sabihin dyan? Yan ang ibig sabihin namin. Ano yung ibig mong sabihin? Altar yan, may... Anong tanong mo dito? May mga altar dito na sakripisyo. Patungkol sa Israelita. Kaya tama nga yung binigay mong Bible verse. Ang Diyos ang nagturo sa atin kung paano siya sambahin. Kaya nga ang Katoliko may altar. Yung binigay ko sa iyo ng Bible verse kanina, yun yung inutos ng Diyos sa Old Testament na magkaroon ng altar. Kaya sa lahat ng mga protestante o sekta, kung walang altar, peke na church po yan. Yan po lang isa din sa palatandaan. Yan ang tunay na worship. Kasi iba yung fellowship sa worship, di ba, Lods? Magkaiba yung worship saka sa fellowship. Yes, walang offering doon. Walang offering. Walang paghahandog. Kaya nga, ang tunay na worship may altar. Ang sa INC, ang tingin ko dyan, ano lang eh, Bible sharing lang eh. Ang tingin ko, wala nga silang, iwan ko kung may kanta-kanta sila. Oh. Kumari, may banda-banda, may kanta. Fellowship yung tawag doon, pero hindi matawag na worship yon. Ang tunay na worship dapat may altar, may pag-aalay, may paghahandog, sacrifice. Ibig sabihin, sa New Testament, Holy Eucharist. Pangalawa, pare dapat ang mangunguna, hindi pastor. Kasi ang pastor walang authority. Dahil ang mga pare ang pinili para sa bayan ng Diyos, mangunguna patungkol sa kanyang pagdating sa spiritual na
Aral, Ah. hindi po pastor. Kaya pag tinignan mo ang Old Testament, ang offering sa kanila, ang worship sa kanila, ay kailangan may altar, may pare, at may alay. Na actually, kung titingnan mo si Jesus Christ, ipinagpatuloy yon. Yung huling hapunan ni Jesus, doon naging pare si Jesus. Yung alay, yung sarili niya, yung lamesa actually, yun yung altar eh. No? Salamat. Kaya yung ginagawa ni Jesus Salamat. Christ, pag-aalay yon, yun din yung worship na binigay niya sa atin. Ang hina daw ng sound mo, Brother Jonathan. Mahina ba? Ang hina ng sound. Malakas. Bakit kaya? Pero kung malakas ang sound mo sa akin, dinig na dinig ko. Pagdating sa comment, wala. Sa baba. Alam mo, Mr. Controversy, ito, sabihin ko sa iyo, kasi ako nagpapadikta. Ako, ang ginagawa ko, nagdi-discuss ako dito. Ngayon, kung gusto nila akong makakusap, pupunta ako sa kanila. Walang problema sa akin. Sa Sunday ng hapon, may mga tanong ako sa kanila. Hindi naman ako makikipag-away eh. Ako matino kong kausap actually. Pagpunta ko doon sa kanila, meron akong itatanong. Nasa kanila yun kung papansinin nila yung tanong ko o hindi. Okay. So pero hindi ako, no? Hindi ako yung mahina. Kaya nga eh, sabi ko Brother parang Jonathan, ikaw yata yung mahina. Malinaw din yung boses mo sa akin. Pagdating sa kanila ba? Oo. Asar talo daw yung mga revealers. Masyado silang affected. May boses daw. Kaya hindi mo okay. Gabi na kasi, no? Nawala na to, naubusan si Miss Edeline ng tanong eh. Kanina, ang sipag-sipag tanong. Hindi narinig. Hindi ka raw hindi ka raw masyadong rinig. Narinig na? Wala pa rin? Oo nga no, parang hindi ko magalaw yung mic ko. Pero sa akin, malinaw sa akin. Pagdating sa ilods, Pero sa kanila yata, sa akin malakas. Pero sa kanila yata mahina. Check ko sa